Tayo ngayon sa ating sharing. Parang nung Christmas lang, di ba? Na share yung bawat isa. And then, after ng sharing, nakikita nyo na may mga nilagay sa upuan nyo na list of prayer concerns for 2024. Pag-pray natin mamaya, mag-groupings tayo. And then, meron akong hawak dito na piece of paper na i-distribute sa bawat isa. Isusulat nyo dito yung personal prayer request nyo para may pag-pray din mamaya. So, distribute. And then, habang dinidistribute, ay meron tayong time para mag-isip. So, ang question is, what went wrong nitong 2023 and what went right sa buhay nyo? And then, ano yung verse na pinanghawakan mo? Yan. So, what went wrong? Pwedeng what went wrong, tapos what went right. Pwedeng what went wrong during this year, 2023, and what went right during this year, and ano yung verse na pinanghawakan mo. Yan. So, bibigyan natin ng chance na mag-isip yung bawat isa ng 2 minutes para ma-recall nyo from January to December. Hindi ko na ulitin. Kumbaga, ano yung mga bagay na parang sa tingin mo is naging mali or parang hindi umayon dun sa plano mo, gano'n. Tayo naman, as Christians, di ba sinasabi natin, there is no such accident sa buhay natin, di ba? So, we still believe na kahit na hindi kagandahan yung nangyari, is we still consider na it's under God's plan, no? Inalaw niya yon para, kasi mayroon siyang purpose. Yun. And then, ano naman yung what went right naman, yung ano yung mga bagay sa buhay mo na maganda nangyari this year. Yan. Okay na? O nasa January pa kayo? Dito ba susulat kayo? No. Yan sa personal prayer request nyo. Kasi mamaya after ng sharing, mag-grouping tayo para pag-pray itong concern for 2024 plus yung mga personal prayer requests. Ngayon pala ako mag-iisip. One minute. Parang highlights, lowlights ng buhay mo this year. Siguro kailangan pa nakikinig. Hindi ako na. Uy! Ako muna. Pag ano? Sumunod tayo sa sa... Ako muna. Actually, what went wrong? Ang hirap mag-isip. Parang, what went wrong this year? Wala akong maisip talaga. Sa akin, personally, wala akong maisip na what went wrong. Pero yung sa what went right, marami.
So, unang-una, start ng year na to, kasi 3 years akong hindi nakauwi sa Pilipinas. So, before kasi pandemic, nakakauwi ako 3 to 4 times a year. And talagang tiniis ko na hindi makauwi. Kahit yung 3 years na yon, within that 3 years, doon kasi na wala yung mother ko. So, that was very painful experience para sa akin na nagdalamhati akong mag-isa. Kaya nung January na nakauwi na ako, tinapos ko kasi lahat ng mga restrictions, pati yung tusok ng ilong, hindi ko talaga yun, ayaw ko talaga yun, kaya tinapos ko rin yun. So nung talagang okay na lahat, clear na, saka ako nakauwi. So January, yun yung isang napakalaking blessing nung na reunite ulit ako sa family ko. Then second na uwi ko was end of March, beginning April. That was the time na gumraduate naman ako sa Bible school. Kasi ang galing talaga ni Lord, yung period ng 3 years na pandemic, doon ako nag-aral ng online nung Bachelor of Ministry. So, by God's grace, na tapos ko yun. Kaya umuwi ako for graduation sa UTS, Union Theological Seminary, yun. So, and then, third time na nakauwi ako was end of September, beginning of October. Ano yun, umuwi ako kasi bukod sa nag-side trip ako sa Cebu, retirement ng panganay namin from government. So, ayun, yun yung mga highlights, no? Tapos, yung isa pa siguro is sa work na, kumbaga na bigyan din ako ng tawag doon. Parang bonus sa pagiging bayani ko. yung effort ko na hard work is napansin naman, nabigyan ako ng parang spot bonus. Yun. So, na-recognize. And, ano pa? So, yun yung mga highlights. And then, iniba yung work ko. Iniba. Mas gusto ko yung work ko dati kaysa ngayon. Kasi ngayon, parang wala na manos ginagawa. Sa ngayon. So, mas gusto ko yung lagi akong busy. So, yun. Wala pa rin ako maisip na what went wrong. So, kay buti ng Diyos, ang verse na pinangawakan ko is Philippians 1:6 na, I am convinced and confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will perfect and complete it until the day of Christ Jesus. So, talagang pinangawakan ko to na faithful and true si God sa promises niya, kahit anong mangyari. Kahit na mainip ka pa, talagang pag sinimulan niya sa buhay mo, ay tatapusin niya, ikukumplituhin niya to. So, we just don't know kung kailan, kasi yung timing ni God is iba naman sa timing natin. So, kung tayo mainipin, maaaring hindi pa yun yung time na binibigay ni God para sa atin. So, yun. Ay, pass the mic. Nakamay talaga. Nakamay. Malakas naman pa naman. Wala kang pa-flies. What went wrong? Wrong. Ako naman, yung ano na lang, yung sa trabaho, laging wrong. Hindi, sa trabaho, kapag yung ginagawa, di ba? Yun lang naman lagi eh. Yung pag may drawing ka, may diagram, yung utak mo na buhol-buhol. Yung pag nagagawin.
Yun lang. Huwag nang magdagdag ng wrong. Yung ano naman, right. Yung pinaka, yung right, having my wife. Yun yung, yung spotlight. Spotlight ko yung asawa ko siya. Yun lang pinakamasayang sa buong taon. Tsaka naalala ko yung mga ka-church. Tsaka yung asawa. Yun lang. Yung verse. 1 Corinthians 1:3-4. Grace be unto you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. I thank my God always in your behalf for the grace of God which is given by Jesus Christ. Ayun po. Thank you. Ito natakas eh. Sasi muna kaya. Isante muna sa Ayun, sabi naman is highlights na lang po siguro yung iyan. So, for the whole year, naging maayos yung flow ng buhay ng pamilya namin at maging ako dito sa Taiwan. Before mangyari na maging maayos yan, talagang meron munang itinuro ang Lord sa buhay ko. Kasi previous po is nagtatrabaho ako sa isang company na naging maayos naman po yung position ko doon before. Kaso nga lang, medyo doon sa trabaho po na yun, nagkaroon na ako ng problem pagdating ko sa, let's say, trabaho na rin kasi medyo naging overloaded ako. Pero before bibigay sa akin yung trabaho na yun, kumbaga, ako lang yung nag-ask sa Lord na gusto ko yun. Pero, ang totoo is, hindi ako nakapag-prepare sa kung ano man yung task na ibibigay sa akin. At na-overwhelm ako masyado sa naging task nun. Masyado akong naging, kumbaga, kaya ko yan, gano'n. Hanggang sa hindi ko na nagawa ng maayos yung trabaho ko. At na something na nagpa-realize sa akin in some point in my life na bakit hindi ako napopromote, ginagawa naman natin yung pinaka-the best hanggat maaari. So, minsan nagtanong na rin ako sa manager ko. So, yun nga, laging may problem sa attendance talaga ng time na yun. At kahit anong pilit ko, hindi talaga, parang laging may humaharang. At tinanong ko na ang Lord kung bakit ayaw niya akong i-promote, kung bakit hindi ako napupunta dun sa position na gusto ko. At unang naging nangyari noon is nagkaroon ng kaguluhan sa area namin, so hindi ako naging masaya. Nag-ask ulit ako sa Lord, kung hindi ito para sa akin, alisin mo na ako dito. Nangyari naman, nag-away ulit naman yung mga bossings namin. Hindi nagkakasundo pagdating sa promotion. The third time, kung talagang hindi para sa akin to Lord, kahit masaktan ako, alam mo, mahal ko itong trabaho ko na to, alisin mo na ako. Hanggang sa tinanggal na nga, tumalis na pala ako doon, nag-resign na ako kasi talagang sobra na yung kaguluhan na time. So, ibig sabihin, hindi naging successful yung kagustuhan ko na ma-promote ako doon sa position na gusto ko, which is 1,000 lang naman po yung hinihingi ko sa Lord na. After 7 months na natigil muna ako sa bahay, marami po akong ipinagpanalangin sa Panginoon na sabi ko, Lord, meron bang mali dun sa nangyari sa buhay ko na nagtrabaho ako ng maayos, ginawa ko naman yung best ko. At yung ate ko ang naging isa po sa nagpaliwanag, nagpalinaw ng kaisipan ko patungkol doon. Kasi baka naman kasi gusto mo lang, pero hindi mo inas ang Lord kung gusto ba niya. At ginawa mo lang yung gusto mo, pero hindi ka pa rin hindi mo pa rin sinuko sa Lord yung mga bagay na hindi mo naman kaya. Which is totoo naman po. Sabi ko sa Lord, kung hindi Lord, alam ko meron kang bagong i-open sa akin na much better. Sana wag mo nang pagtagalin kasi mahirap ang kalagayan sa Pinas pag wala kang trabaho. Alam naman natin last yun. After po siguro ng 7 months na yon, ibinigay ng Lord yung prayer ko on my birthday.
At family ko tuwan-tuwa na. At ito po yung blessing na yun na ibinigay sa family namin. Sunod na po yung kumbaga blessing na masabi. Hindi naman po sobrang abundant talaga ng family namin. Alam naman natin yun. Kung ano pong natatanggap dito is ng amin, na kami ng ate ko, yung sahod, iniingatan talaga namin. Nilalagay sa wasto at tamang pamamaraan kung paano magagastos at hindi yung pagiging waldas kahit pa kumikita ng maayos. At ibinibigay pa rin kung ano yung para sa Lord. Kaya yung pinanghawakan kong verse mula noon hanggang ngayon at panghahawakan ko hanggang dulo is yung Proverbs 16 verse 3, commit your works to the Lord, submit and trust them to Him, and your plans will succeed. And alam ko si Lord, hindi siya nag-fail, lalo na pinaprove niya sa akin ang kanyang salitang ito. At yun po yung lagi kong itinatatak sa isip ko na simula nung ginawa niya yung sobrang sakit sa akin time na yun, at ito yung pinalit niya, hindi ko na po talaga siya kayang bitawan. At lagi ko din po yung share sa mga kapatid ko na lagi muna kasi kayo mag-ask before kayo gumawa ng steps sa buhay mo. Kasi napaka-importante na i-consider mo muna ang Panginoon sa lahat ng decision making, sa lahat ng pinaplano natin sa buhay. Kasi we all know na kahit pa sa tingin natin is parang wala namang solution, wala naman talagang magandang pupuntahan, but God will make a way kung paano niya iladirect yung buhay mo into right path. Yan lamang po mga kapatid. Salamat. Talk to you, Sasi. Sasi pa ako, Sasi. Ano nga yung tanong? What went wrong? Para sa akin, pinaka-highlight na siguro yung sa work. Kasi dati, mahabang pasensya ko ngayon. Parang sila ng pasensya ko. Balantad. Kasi, parang sa sobrang dami ng machine, ang isinang nagagalit na agad ang pagganong kasi gawa ng daming machine. Tapos minsan pagka nahingi ng tulong sa akin yung mga kawaipin ko, hindi ko na, focus na ako sa gulungan. Yun lang yung yung isinang pasensya ko. Tapos, yung sabi niya sa what went right, hindi naman, siyempre nagawa natin yun through sa tulong ng Panginoon, di ba? Na-fulfill ko yung purpose na pinagawa sa akin ng Lord, yung maidala ko yung family ko sa church, tapos makakilala si Lord, then yun nga, matanggap nila ang Lord. Kasi matagal ko na siya pinapanalangin na sana, almost na parang mag-give up na ako ba, na baka wala ng pag-asa kasi sa sobrang committed nila sa Catholic. Pero sa prayer ng lahat at sa napakabuti ng Lord ay inalaw niya. Hindi lang family ko kundi yung pinsan ko. And na-share ko din yung mga ka-workmate ko, kahit hindi ko man sila nadala dito, at least isa-isa ko naman silang na-share. So yun yung pinaka-nagawa ko sa tulong ng Lord, kasi hindi ko naman magagawa yung kung hindi sa Lord. And kung mga mga ilang years na nagtatrabaho ako sa Taiwan, yung basta lang ako sa hindi ako nagiging good steward sa money na inano sa akin ng Lord. Basta kung may panghingi sa akin, sige, ganyan, boss. Kahit marami nang nag-a-advise sa akin, sige, basta ganyan. Sobrang kasi, total, mayroon namang darating eh. Pero nung 2023 na pinarealize sa akin ng Lord na wag lagi-lagi padala doon, ganyan. Kailangan mag-ipon ka din sa sarili mo, kailangan i-invest mo din. So, sa tulong ng Lord, nagiging good steward ako. Kaya nung dumating yung sunod-sunod na blessings na binigay sa akin ng Lord, ay inano ko talaga, inilaan ko talaga sa invest ko talaga pinili ko talaga sa sarili ko invest kasi gusto ko din doon. Kasi ako gusto ko mabigyan naman yung mga pizza ko din sa tulong ng Lord. Then, yun nga, hindi lang video, ay pinakaano ko din yung nahirap ko na kong share yung pinsan ko mga nasa ibang bansa. Kasi mahirap talaga
silang share ang gawa ng, siyempre matatalino, hindi tagayin ng talino tapos mayaman, hindi nila agad natatanggap yung yun nga sa tulong ng Lord. Binigyan niya ako ng courage na wag akong matakot, wag akong mahiya, na i-share na kahit ganyan, kahit hindi ganun kaangat yung buhay mo, hindi mo pa rin share kasi hindi naman ikaw ang mag-ano kundi si Lord ang natatak sa puso nila. So, praise God kasi akala ko hindi sila tatanggap sa Lord. Kaya halos lahat na sila ay nagulat na lang ako, na-surprise na lang ako na nag-church na sila sa board again na dati ay Catholic. Sabi ko, mahalaga talaga ang prayer kasi diba, pag hindi mo na kaya, pag nanalangin ka, si Lord ang mag-interview, si Lord ang magkocontrol ng lahat. And ang pinaka-favorite verse ko talaga, kahit noon pa, life verse ko talaga is yung sa Matthew chapter 6 verse 34. Marami naman, pero ito yung lagi kong yung sabi lagi, do not worry about tomorrow, let tomorrow worry about itself. Kaya pagka sinasabi ko, pag sasabi ng lipan ko, mag-uti ka, kayo bahala kayo dyan, sa inyo na yan. Pag kailangan lang talaga, nag-uti ako kasi yung gusto ko kasi, yung time ko sa Lord, sa paglilingkod sa Kanya, yung time ko sa family ko, yung time ko sa friends ko, syempre hindi lang naman dito, pati sa Pilipinas, na-share ko ngayon dati. Plus yung syempre sa fellowship, mahilig talaga ako sa fellowship, pag may nag-aya sa akin, go agad ako, kaya gusto ko talaga kaya pagka sinasabi, ay, maliit lang sa sawarin mo kasi hindi ka nag-OT, ay, bahala ka dyan, basta doon ako worry about tomorrow. Ayun lang, yun, hindi lang nagawa ko, hindi lang sa family ko na tulungan ko, kasi yung mga pinsan ko din. Sa tulong ng Lord, kasi sabi nga ng Lord, mayaman siya, makikita lang, bibigay niya ang lahat. Basta sumunod ka lang sa Kanya, ayun lang po. Alam na! Mga wrong decision. Marami tayong wrong decision ngayon sa buhay. So, yun yung, hindi ko na isa-isahin, madami. Yung right, yung ilang taon is nag-graduate sa 4G, nag-start na kami sa E12, so patuloy na nagpapatuloy. To the point before na ayoko sana talaga yan kasi parang sa dati kong church, tapos naman namin yan sa Lord, bakit magpo-4G na naman? Parang pareho lang naman to. So, ang Lord talaga, hindi niya hayaan na wala kang matututunan. Kahit pa alam mo na yan, kahit pa sabihin na i-recap na lang yan, pero ang Lord hindi papayag na wala siyang mai-implant sa'yo. Which is yung struggle namin ni Sister sa stewardship. Yun. So, tapos itong bandang pala ng end of the year, sobrang nag-struggle ako and hindi hinayaan ng Lord tapos yung taon na yung heart mo is not okay. So, sobrang praise God para dun sa restoration ng heart, yung smile na patuloy niyang binibigay ng heart ko, yung patuloy niyang pagsalamat. Then, ang words ko talaga buong taon is seek Him first. Kaso yun nga, hindi na si sick, so there are wrong decision na nagagawa. So yung pareho kami minsan din ang verse na yun. So commit to the Lord whatever you do and He establish your plan. So yun lang. What went wrong? Kapag yung anger ko, kapag nagagalit ako talaga hard, yung pagsalita, yung feelings ko talaga, matagal siyang mawala, umupa, ganun. But we know
na-workout ko naman yun, kami ni Lord, nag-uusap kami. Lord, kahit yung papa ko sabi niya, pag nagagalit ka, mag-inhale, exhale, magbilang ka muna ng 1 to 10. Sabi, hindi ko na kaya magbilang pa ng 1 to 10 kasi na, paggalit ka, di ba? So, minsan naisip ko siya, ay, oo nga pala. Kasi pag nagsalita ka na, lalo na sa toward, sa kagalit mo or sa tao, iba na hindi maganda. Yung highlights kasi nagkakaunseling ako ngayon sa sa anger management. And so far, ayun, napabawasan na hindi na siya katulad dati. But, nagpapasalamat ako kay Lord kasi sa lahat ng pinagdaanan ko from the start hanggang sa lumaki ako hanggang ngayon, kasama ko siya. At hindi siya nagkulang. May mga bagay man na minsan mali na, andun yung reminder through His Word. And yung verse ko is madami, but yung ko ngayon is Psalm 23. For even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. So andun lagi si Lord. Whenever na tayo lagi natatapa, laging nakakagawa ng mali, nagkakasala, yung grace, yung awa at habag ng Panginoon ay napakahaba. Unlimited si Lord. So tayo lang yung kulang, tayo lang yung nagkukulang na lumapit sa Kanya. So, yun. Makatabi na sa'yo yung tissue, no? Bawal magbasa. Sa akin yung big decision ko na yung lumayo ako sa Lord, siyempre dahil sa nagkaroon ng maganda. Pero masakit para sa akin. Pero sinabi ko naman yun sa Lord na marami rin akong sinisi sa Kanya, pero mabuti naman si Lord na meron siyang mga pinapakita ng mga pangyayari. Yun nga, yung pag-alis ko, yun lang yung pinaka-big decision ko na naging mali sa buong taon. Pero, hindi ko naman natawad sa through prayer. Sabi ko, hindi naman ako pwede kumarap sa'yo ng hindi naman maayos ang puso ko kasi hindi ako makakapag-focus sa'yo. Kaya, gano'n muna ako nagpahinga. Wala namang problema magpahinga. Huwag mo lang talagang sobrang tagalan kasi nandun na kasi yung mapapahama ka na. Pero, yun. Tapos hindi ko na-isa-isa kasi magkakaya ka tayo yan. Yung highlights naman yung unti-unti kong kasi ang tao naman kahit sinong pinakamagaling na pastor o counseling ang ipakausap mo yan. Kung hindi ka pa ready na talagang hindi wala silang magagawa Ang makakagawa ng hindi ikaw ba? Sabi nga ni Lord, sabi yung hindi ako nagkakamali sa inyo. Hayaan mo yung patay na magbibigay sa sarili niya. Ibig sabihin, kung ito espiritu mo patay, wala namang ibang makakapagpaano ng kundi ikaw at saka yung pag-ano mo sa Lord. Kaya yung pasalamat ko sa Lord na unti-unti ko ilalapit yung sarili ko sa Lord. Kasi kailangan talaga natin yun kasi sabi nga ng Hebrews 9:27, yun lagi kong inaalala na minsan lang sa tao tinagdaang mamatay tapos yung pagkamatay ko is may paghatol. Ito katulog ng ganyan, natutulog lang yun. Yung pagtulog niya na lang, mga ilang oras lang yun, meron na kagad meron na siyang kagad nun yung judgment day sa kanya. Kasi yun ang sabi ng Hebrews 9:27. Inaalala ko rin yung kahit na lumayo ko sa Lord. Pero kahit na tayo ay makalayo sa Lord, nandun pa rin yung pag-seek natin sa Kanya through prayer. Kasi si Lord, lagi naman siya nag-aantay. So yun, yung highlights ko yung
bumalik ako. Tapos yung verse ko na inaano ko yung seeking verse. Kasi yun naman talaga yung pinaka-ulat. Yung hanapin mo yung kalooban ng Panginoon. Kasi nandun yung lahat ng source. Gusto mo yumaman? Seeking first. Gusto mo mapayos ang buhay mo? Seeking first. Kasi nandun sa kanya talaga ang great ng kaayusan talaga na kayo. Wala sa iba. Kahit kasabihin mo sunod-pwede ka ng malaki at wala ka sa Lord, hindi pa rin eh. Iba ka rin. Iba kasi yung nasa Lord. Sumiyento ka ng malaki na nasa Lord na masaya yun. Sumiyento ka ng malaki na wala ka sa Lord. Kulang, kaya kasi na kay Lord talaga ang source ng lahat. Kasi kanya itong lahat. Lahat ang nakikita natin sa paligid. Kaya, so yun lang. Yun lang yung highlights ko. Yung nakabalik ako sa Lord. Unti-unti ulit nilalapit yung sarili ko sa mundo. Tsaka unti-unti kong sinisikulit yung kalooban ng Panginoon. Kasi yun naman talaga ang dapat natin gawin bilang isang nakakilala sa Panginoon. Wala. Salamat. Walang basa. Kaya po, i-imatayin si Shabby. Shabby ka lang yung basa. Kaya hindi ako nanabasa, baka... What went wrong? What went wrong? Ako rin wala ko isip. Walang pass, bawal. What went Sa... wrong? Sa what went wrong? Sa what ka lang din siguro. Sa what? It's a basa. Uy, wala talaga kami narinig. Uy, nagsasalita ka na siya. Nagsasalita na siya. Tubig ko na tubig. Hindi tayo nakapag-ibig. Huwag mo nga sa bahay. Ano? Pas. Ano pa? Ano pa? Sabi ni Lord sa'yo pa. Sige, walang pas. Sa akin naman, what will wrong yung inaasahan sa buhay ko, una, sa pamilya. Sa pamilya, tapos sa work. Sa pamilya naman, hindi mo inaasahan na yung nag-iipon ka ba para sa future mo. So, nangyari na naman, kumatake na naman yung sakit sa puso na kasama ko. So, naubos na naman doon. Pero, minsan inisip ko ulit sa Lord. Yung lagi ko nagsisimba, tapos sa ministry ko, bakit nangyayari sa iyo? Bakit nangyayari sa iyo? Kasi yung iba nga yung hindi nagsisimba, nakikita mo, ang saya-saya nila. Wala silang problema. Pero ikaw, every Sunday, araw-araw nandito ako, punta ka. Ginagawa mo lang yung pero ganun pa. Pero hindi ko sinisi si Lord. Siguro may inaano sa akin Panginoon. Pero nandun pa rin, still stand pa rin kung ano hamon ng buhay. Tapos pangalawa, hindi ko nasaan sa trabaho mo. Sa trabaho mo. Yung ginawa mo lahat para sa boss mo, para kahit hindi mo trabaho, tinatrabaho mo na. One time, may check hindi namin ka-employee, hindi namin siya ka-work. Lang siya part-time. Kasi hindi ko rin naintindihan, pero lagi na kaming minumura, dahil siguro mga Pinoy na. One time, nakita kami sa CCTV. Pero wala naman nagsuntukan. Nag-aano ko lang kami sa boss lang. Pero gumano na ako, stop sabi ko. Nakita sa CCTV na galit ako. Ayaw yung boss yun. Ang gusto niya, ang nangyari ng boss. Pauwiin kami sa Pilipinas. First time kong ginawa na ang tawag yung kinaya yung pride, yung para kang yung nagbaka sa kanya. Oo, ginawa ko yun. Kasi may pamilya.
So, kinain ko na lang ito. Tissue please. Ayan yung tissue na sa tabi mo. Pero, may paypayan nyo yan. Paypayan nyo. ang dami. Parang ang dami na yan. Stress talaga ako na umiyak ni Bro Julius. Bukas na electric pan. Pero still pa rin na nag-pray ako. Ganun. Yun, bilang ako. Kasi harapin mo na. At ang what went right, yun, still pa rin sa Lord. Kahit anong mangyari, sa kanya pa paano. Pagpatuloy ka lang. Yun. That's the verse. Yung verse kawikan, magkakasunod tayo kawikan 16:3. Ganun din yung verse ko. Kahit hindi mo memory verse, pero nung simulang nagkakatalpak yung buhay mo. Yung mga ginagawa ko, yun. Basta yung gusto kong gawin, pray ko muna. Siya yung munang kay Lord muna. Bago ka gano'n. Oo, kay Lord muna. Yun lang. Siya pa, wala na. Reverse ni Shopee. Dalawa na yan. Pagalawa na siya. Yung ano lang, yung highlights. Ikit mo na ang mata mo. Walang row. Wala rin kasing row eh. Parang Praise God. ano na lang, alam ko by highlights. Yung handa na siyang magmahal. Dahil sa trabaho na lang, siguro parang nagkamali rin ako na parang question ko rin si God na kasi dati sa laser ako na-pwesto bago ako malipat ng department. Isang taon din ako dyan sa laser department. Baga nakakabisado ko na yung mga galawan dyan, yung mga paano proseso ng trabaho. Yung flow ng product mula sa cutting, sa delivery. Then, gamay na kumbaga sa Tapos biglang, isang araw na lang biglang lumapit sa akin yung boss namin. Sinabi sa akin na sabi do, starting tomorrow, you and Joseph, switch siya. Joseph, yung pangalan naman na namin yung kasama namin sa starting tomorrow daw, magpalit kami ng pwesto. May Roach na lang. Si Roach. So yun, napaisip ako, bakit kasi tatlo kami dun sa laser. Bakit ako yung napiling alisin dun sa department? Parang binanggan ko ng medyo very light. Pero parang nagkamali rin ako na sigat yung page ng page. Sabi ko, bakit po ako na kumbaga kung kailan kabisado ko yung trabaho dito, medyo gabay ko na yung galawan. Bakit ako yung napiling alisin? Siguro naisip ko parang mas magaling ba sila sa akin? O hindi ba papalit-palit ba ako? Wow! So, pero praise God kasi later on na pinarealize na rin sa akin kasi dun sa nilipatan ko, mas magaan yung naging trabaho ko. Yes. Parang siguro blessing niya rin sa akin. Siguro nakita niya na nahihirapan ako sa pesto ko. Sana all Nung nalipat ko sa bagong department ko ngayon, medyo magaan yung trabaho. Tapos yung something right naman na nangyari sa akin ngayon is siguro yung pag-invite sa akin ni Kuya Ron dito sa Logos. Yes. Kasi ang akala ko dati nung nasa Pinas pa parang sapat na yung pagkakakilala ko kay God. Pero ngayon parang na-realize ko na napakalayo pa pala. Napakalayo po pala sa presensya ni God. Hindi pa ganun ka-close yung relationship natin kay God. So yun yung pinagpapasalamat ko na nung napunta ako dito sa Logos, mas marami pa akong natutunan na aral kay God. Tsaka
may mga pinaparealize pa rin siya sa atin sa bawat araw na dapat mas maging araw-araw, mas maging pilitin mo maging close kay God. So, salamat sa nag-invite sa akin dito si Kuya. Nandito tayo sa kanya. Hindi ako Hindi lang. Yan, favorite verse ko sa akin. Ito tayo. Yung Proverbs 3:5-6. Trust in the Lord. Meron pa. Binala ba yun? Kasama na yan. Ano ba yun? Si Joseph ulit, nakadakan di ba? Ayun, alala mo na. Ako pala si AJ. Kaibigan po ako ni Ron. Balik kakarating ko lang. Kakarating ko lang po dito nung December 19. Bago lang po ako dito. Oo, ako po kasi yung tao na maraming maling desisyon sa buhay. Simula nung January, this year lang muna natin. Simula nung January till November, puro sablay ako sa buhay niyan eh. Marami akong ginawang mali. Ako yung taong tira pasok. Baga, hindi ko iniisip kung ano yung susunod na mangyayari. Hindi ko alam kung sino magpe-perwisyo ko. Ganun ako eh. Tapos, nung nare-realize ko, pakunti-kunti na na bakit kaya ganito? Bakit kaya ganito? Ganyan. Parang wala na akong naidulot na maganda sa pamilya. Puro na lang sakit sa ulo. Ganun ako eh. Ano po kasi ako, may anak na rin po kasi ako. Ano na po siya? 7 years old na po siya ngayon. Tapos, patagal ng patagal, kahit paano naman po eh, kahit na gano'n ako is nakakapag-provide ako sa pamilya ko ng mga needs sa araw-araw. Hindi rin po ako buong araw kahit paano sakit sa ulo. Kumbaga parang binigyan pa rin ako ni Lord ng talent para gumawa ng mga issue sa buhay. Like, nakapagtapos naman po ako ng automotive, welding. Marami naman po akong talent. Kahit paano madiskarte rin naman po ako sa buhay. Kung ano po yung pwede pagkakita, pinapasok ko. Yung mga plano ni Lord sa buhay ko, okay din naman po eh. So ako lang po yung may mali. Kumbaga, hindi ko po kasi kagad naisip kung tama ba yung pasukin na ganyan, magandang pasukin yan. Hindi ko alam kung ano sunod na mangyayari yan. Pero may time naman na kapag ka pinasok ko isang bagay na yun, alam mo hindi mo kagad hindi na muna ako nakalimutan. Tawag dito. Wala na ako. May mga may mga diskarte kasi ko sa buhay na hindi ko alam kung mali o tama. Hindi alam ng pamilya ko yung gano'n. Nawawala kasi ako ng 1 linggo sa bahay. Nawawala ako sa 1 linggo sa bahay. Hindi nila alam. Bumabiyahe ako ng wala akong paalam. Hindi ako nagpapaalam sa kanila. Bumabiyahe ako ng Luzon to Mindanao. Para lang mag-drive ng sasakyan. Tapos malalaman nila gano'n. Delikado yung ganyan, marami kang pwedeng may kwento, delikado sa kalsada. Pero yun yung napili ko para kumita ng pera. Tapos may mga mali rin naman kasi kaming ginagawa ng kaibigan ko. Nauudyokan lang naman ako, kahit pa paano, nauudyokan lang ako. Tapos yung mga desisyon na yun, pumapayag din ako. Ngayon yung iniisip ko, yung perang kinikita ko, parang galing din sa mali. Galing din sa mali. So parang sa kaibigan ko, okay lang sa kanya. So parang hindi niya naiisip yung mga pwedeng kapalit. Tapos, netong mga nakaraang buwan, parang na-enjoy ko yung mga kinita akong pera, kinita akong pera, na-enjoy ko. Tapos hindi ko alam kung ano yung kapalit eh. Tapos eto na, medyo nagkakandaleti-leti na yung buhay. Parang nakakalimutan ko na magdasal. Kasi dati, dadasal ako sa gabi bago matulog. Ngayon nakalimutan ko. Kapag napagod ako, diretso tulog na. Parang hindi ko na
Hindi ko na naiisip yung Panginoon bago matulog, pagising sa umaga. Tapos netong mga ilang buwan lang naalipas, nung birthday ko, may mga magandang nangyari. Isang beses, nagsimba. Catholic po kasi. Nagsimba po ako. Ilang beses po ako nagsimba ng dire-diretso. Pinag-pray ko yung mga bagay na nawala sa akin. Pinag-pray ko yung mga bagay na sana may dumating sa akin. Tapos yun, eto po kasi si Aaron, nag-chat po kasi sa akin to. Ito na po yung mga magandang bagay na nangyari sa akin. One time po kasi nag-chat sa akin to. Bali GC po kasi yun. Nag-chat sa akin na, mga pre, pasa kayo ng resume. So sabi ko, try lang ako. Yun, na-try po ako. Hindi ko po expect na na may nag-mail sa akin na ganito. Na umati ng orientation, kinabukasan. Yun, parang yung pinagpipray ko nung nakaraan, nagkatotoo. Unexpected lang naman po yun eh. Ngayon, parang na-excite ako. Nagdire-diretso hanggang sa, inaraw-araw kong magdasal, tuwing gabi hanggang umaga. Hanggang sa, yun, nagdire-diretso na po. Hanggang sa, nabigyan na kami ng visa, nabigyan na kami ng ticket. Yun, simula nung hanggang pag-alis, hanggang pagdating po dito sa Taiwan. Dasal lang po kami ng dasal para success po hanggang makarating dito. Till now, okay naman po yung trabaho sa diyan, kasama namin sila kaya. Okay naman po, marami na pong kaibigan. Kaya hanggang ngayon, dire-diretso lang po yung dasal. Thank you sa umaga, na pag-isip, sa pagbago matulog. Yun lang po. Ito na naman po yung mali ko ngayon. Wala po kasi kung alam ng verse. Yun lang po. Yun lang po. Bigyan ng Bible siya. Wala po kasi talaga akong alam ng verse. Dahil first time mo bro, sila ang matutawag ka na. Darating na yung Kaka-verse ka siya. Bigyan ng Bible yan. Daddy Blue, ikaw na bahala. Ikaw na yun. Back to you, Aaron. Wala kang power. O Aaron, baka magkalimutan ko na. Bars lang daw meron, verse wala. Oo nga pala si Aaron. Ilang buwan ka na sa Taiwan? Isang taon na yan, wala pa. Walang ibon. Isang taon. Isang buwan. Bandok na. Hindi. Puro mali eh. Ano tama? Nung high school po ako, yan, okay po. Pero nung once na naging college po ako, Throwback. Kasi medyo 23 kasi hindi ko rin makalimutan talaga pag naalala ko. Sa parents ko. Yung namatay ko yung nanay ko, tipong sakit ko lahat sinisip. Lahat ko na. Tubig please. Mali. Sakit ko lahat. Sige ba mo sa siya? Yung halos lahat ko. Tatlo ko pong kapatid, sakit ko lahat sinisip yung pagkamuti ko nung nanay ko. Yung hindi pong lahat po nagawa ko. Naranasan ko pong ano po yung buhay ko. Yung magbigti po, tapos saksayin ko yung sarili ko. Yan po yun. Pruweba. Ano naman po? Ayun po. Kung parang halos araw-araw akong dinadamdam ko yung pagka-bintang ko sa akin, yung pagka-matay po ng magulang ko. Siyempre, yung nanay ko po, kasi mamas boy din po. Hindi po, pag may problema po ako sa pangkulan po, wala. Kasi sa mga kapatid ko, hindi ko naman po kasi siya naging close masyado yung may mama pa ako. May mama pa kami. Tapos, nung namatay naman na, nung nawala si mama, medyo doon kami naging parang watak-watak na. Yung watak-watak namin, hindi po naging paliwala yung buhay ko. Yung kung saan na rin po ako dumidiskate para lang yung makain. Tapos,
ito po si Kuya, ito sa mga po yung Kuya ko kung sa Taiwan. Ilang beses po akong inaaya na mag-abroad Taiwan. Ang sabi niya, mas dito kayo ba mag-apply, mag-abroad? Sabi ko, yan, hindi ko pa kaya yan. Kasi wala pang masyadong alam na dyan. Yo, sige, ganyan. Tapos, ayun nga po. Yung tipo sa akin po yung iniwan ng ate ko, yung tumoy po, na yung bahay. Kasi po, yung kuya ko, ate ko, dalawang kuya ko nakulong. Yung nasa kulungan na po sila, parang sa kanila pa rin po may pera po. Kasi walang-wala po talaga ako. Ako lang pumunta sa bahay. Bari, ang inaasahan ko lang din po yung pension po ng mama ko. Parang yung pension po na mama ko, na para po sa akin, hindi ko po pinahalagaan. Bali ko nung tuwing makukuha ko po buwan-buwan, kung saan sa ko po inaadala, inom po dito, inom po doon. Yung puro mali po ang lahat na nagagawa ko nung namatay po. Kaya simula po nung nakilala ko po yung asawa ko, si Miray, na medyo naging okay po ang buhay ko. Shout out po kay... Di ko naman po siya pinagdasal na dumating sa buhay, pero kung saan po siyang dumating sa buhay. Wow. Yeah. Sa dami ko pong naging babae. Hindi po ako pogi. Hindi po ako pogi, pero siya po ang karma ko po. Lalo po yung dumating na po yung anak ko namin. Ngayon, wala na. Wala nang babae. Wala. Hindi na pogi. Hindi na pogi na rin, pangit na rin. Tapos, ayun nga po. Pero, nung dumating po yung doon po nagtuloy-tuloy yung pag-ano ko po kay Lord. Pero, po ako, Christian din po ako kasi sa Christian school po ako. Simula grade 1 hanggang grade 2. Grace Baptist Christian School. Ayun, lahat po, yung tama ka naman po, nung nakapag-abroad po ako na pinagdasal ko po lahat po sana makasunod ako kay Kuya, ganyan. Nung, ayun po, one time sinabihan po ako ni Kuya na kung dito ka na ba mag-abroad? Gusto mo na ba? Sabi ko, Kuya, gusto ko na. Lalo na maanak na rin yung misis ko. Ayun, biglang may tumawag po sa akin na agency na pinapapunta po, report po ako ngayon para ipasa po lahat ng mga requirements na kung anong meron ako. Sabi, na gantong araw pumunta ka, ayun na ako, dumating na po yung araw na yun. Hanggang na-complete po ang requirements, hanggang po magkaroon ako ng visa, magkaroon po ako ng ticket, hanggang makapunta po dito. Ayun naman. Wala po akong risk. Bigyan ng Bible yan. Sabihin ko, bumalik ka, pero tayo bibigyan. Kuya Ron, ang dami mo nang bibigyan ng Bible. Mamaya bibigyan ko kayo ng verse. Everyday. Bakit nakakahawa yung nervous nyo? Tuwa ka kasi. Si verse, napakasimple mo. Anong verse yun? Matthew 6:33. Check nyo, check. Hindi na siya nagpasanay. Ayun, back to you. What went wrong? When I stopped serving God, pinagdesisyonan ko ng basta na lang. Yun. But, kasunod agad yung what went right, tama? Yung hindi ako nagpadala sa kaaway na nag-stop sa pagsiksa kanya. Kasi naniniwala ako na talagang kapag tinawag ka ng Lord, tatawagin at tatawagin ganyan. Yung, hindi ko nahabaan. Yung pinaka highlights talaga yung nagpatuloy at nagpatuloy tayo sa Lord. Kasi yung pangako ng Lord sa Luke 1:37, for the word of God will never fail. Naniniwala talaga na kung ano yung, sabi niya, ano sa Tagalog yun? Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos.
Yan lang. Yeah, yun na. Ito naman ang sasara sa yung tindahan ng Pilipinas. Kailangan ng mga pa-preview mo yan. Ayun yung what went wrong and what went right. What went wrong? Maraming wrong. Too many to mention. Pero marami rin naging right. Ano yung naging wrong? Nag-close kami sa Taichung. Pwede akong matsugi. Anytime. Walang security ang tenure ng aming work. So anytime pwede kaming wala. Merong chance ang company na pwede kaming, but they didn't do it. So nilipat ako dito sa Kaohsiung. Much better para sa akin. Pero although stable naman kami doon, nagpapasalamat ako kay Lord na nilipat ako dito. Then ano pang mga naging right? Nagkaroon ng successful concert kasi sa Brunei kasama ang family. Nakapagbakasyon kami sa Pilipinas. What went wrong again? Yung mga kids ko hindi kami nakapunta sa mga magulang ko. Namimiss na nila yung mga bata. So yun yung isang empty space sa akin. We will make it right sometime next year. And then hindi ako nagkaroon ng chance na makapag-share ng Word of God sa aking family. There are a lot of obstacles. Like, lagi kong pinag-pray. And then, nakatapos ako ng E12 finally. Nagsimula ako mag-E12 pre-encounter 2016. Then, marami ako naging business trips every year. Pagka may mga continuous na E12, hindi ako nakakasama. Lagi ako napupunta sa kung saan. And then, finally, nakatapos ako this year. And then, looking forward, magtuturo ako ng E12 sa mga ibang students sa Taichung and then dito sa Kaohsiung kay Brother Jason. So, yun yung looking forward ko for next year. So, yun lang ma-share ko for now. Thank you. Kaya ka nagrasya na ulit ako. Kasi grasya na. Ako muna. Kasi akit ako. Hindi ko na kaya. Gutom ko. Gutom na si baby. What went wrong? Siguro, hindi na ko pa iniisip. Simula January, February, March, April. Hanggang ngayon. Sabi ko, anong what went wrong? Siguro ganun kabuti ang Diyos sa buhay ko nung walang what went wrong. Siguro kung sa previous year meron, pero 2023 lang tayo hindi high school asat si Aaron. Siguro ganun kabuti ang Diyos sa buhay ko. Kasi nga, inakulong ko naman na what went wrong is binigay to ni Lord, so there is reason for everything. Hindi naman niya ibibigay yun. Kung mayroong man na binibigay ang Lord sa buhay natin. Siguro meron man, pero hindi naman kasi ganun, kaya hindi ko talaga na-highlight. Hindi ba ganun ka? Sabi natin nag-cause ng talagang so much pain, na na-loss ka, pero may mga pinagdadaanan lang, pero through the help of God na lampasan naman. So, what went right na tayo? Kasi nung January, di ba may mga prayer list? Kutok na talaga. Mga prayer list tayo, di ba? So, most of them is thank you Lord kasi nasagot siya. Ang bago matapos ang taon na to. Ang unang prayer ko talaga is nung yung makapagbakasyon kami mag-asawa kasi dito kami kinasal, di ba? Hindi ko kilala ang pamilya niya, hindi rin niya kilala yung pamilya mo. Yun nga, salamat sa Lord kasi natupad nung nag-open nga ang Taiwan na magpalabas sa atin na OFW noong April. Then, sabi ko, ang isang prayer request pa namin is yun nga, magkaroon na kami ng baby kasi nga, hindi tayo bumabata. Patanda na tayo. Saka, syempre, inaano natin yung sa Taiwan kasi nga mas maganda yung benefits dito. Alam naman natin yung mga makukuha natin benefits dito. So, yun talaga yung pinag-pray ko. So, salamat sa Lord kasi nga, binigay din niya. So, yun yung pinaka-highlight namin talaga. Pinaka-highlight ko yung sinagot niya yung prayer ko yung sa number 1 kasi yung magkaroon kami ng
ng baby, ng buntis ako. Then isa pang blessing na hindi namin na-expect is yung naka-receive kami sa OSE ng hindi namin na-expect na blessing na hindi lang maliit kundi malaking halaga na hindi namin alam na ibibigay sa amin. So yun, yung highlight ko sa 2023, then bibilisan ko na kasi gutom na. Yung verse ko is, ito yung palagi kong inaano kasi ito sa Lord na yung pinangahawakan ko laging verse sa mga prayer ko sa Kanya, yung mga hinihiling ko. Sa 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. So sabi ko naman, lahat naman ng hinihiling ko sa Lord is alam kong ibibigay niya kasi alam kong nakaalay sa lahat ng will niya ba. So yun lang po mga kapatid. Nawa, sa ating mga hinihiling, lagi nating nakaalay dito sa yung sa will ba ng Lord. And huwag tayong humiling na alam natin na imposible ibibigay ng Lord kasi masasaktan lang tayo. At kung pipilitin man natin, ibibigay man ito, ang result nito is hindi maganda. So, the word of God is always powerful. Nandiyan po mga kapatid. Kaya lagi ko pinangahawakan. Yan lang. Glory to God. Ayan, so 2023, what went wrong? Tama. What went wrong for me this year was that hindi ako naging good example as wife sa aking asawa. Nandun kasi yung betrayal, yung dishonesty, and talagang nasubok kami. Hindi talaga ako naging good example for this year. Sabi ko nga, but what went right for that situation is pina-realize sa akin ng Panginoon na be a good example, lalo na sa iyong asawa. Kasi nagkaroon ng time, talagang 1 month hindi ko siya message or call. Parang ang tagal. So, sa iba siguro parang ano na yun eh. Kasi siya din talagang hindi niya kaya na hindi makapag-usap. And that time, buntis pa ako. So, nandun talaga, pag talagang buntis, iba yung emotion. Talagang, grabe, mamaya, basta iba-iba. Ang bilis mo. Madamdamin. Sobra akong naging madamdamin this year. And pinag-pray, sa lahat ng prayers ko noong 2022, yun talagang number 1 ay magkaroon ng kami ng baby. Kasi patanda na eh. At 2024 yun nga, pinanganak ko si Tali. And sabi ko, Lord, salamat sa answered prayer na to. Kasi bago niya binigay talaga yon, grabe yung pinagdaanan ko. Grabe yung talagang sumabog ako bilang, hindi ko kasi na-expect na manggagaling sa pinakamamahal ko, yung pinakamasakit na mangyayari sa relasyon namin. Yun. At yun, nandun na still praying na talagang maging testimony ako sa Kanya. Kasi mahirap mga kapatid na bilang isang Kristiyano na hindi tayo maging ehemplo, lalong-lalo na sa binubuo namin pamilya. At what went wrong pa? Yun, yung nagkaroon ako ng, dahil doon sa mga maraming emotional breakdown, nagkaroon talaga ako ng postpartum depression. Talagang hindi ko pa ma-accept nung una, pero yun talaga, makikita ninyo ay kailangan ko i-accept kasi marami na kayo nagsasabi. At nandun na, pati yung baby ko na nasisigawan ko, tapos ginagawa ko siya, ang gano'n. So sabi ko yun na pala yung mga bagay na yun. Kaya salamat sa Panginoon at ngayon hindi naman na alam ko at napagtagumpayan ko na yung part na yun. At salamat sa Panginoon kasi through the challenges, yung talagang dadan talaga ang isang mag-asawa sa ganung bagay.
At yun din isang what went wrong. Talagang based sa mga example na nangyari, hindi ko na talaga nabahagi ang salita ng Panginoon sa asawa ko. Kasi nandun yung magkakaroon ako ng plan na mag-ano tayo sa Bible, magbasa tayo ng story, ganyan. Pero mas pinapaalala sa akin ng kaaway na yung ginawa niya, maniniwala ba to, tatanggapin ba niya to, kung magbabahagian kami, ganyan. So, nandun na I'm praying for next year na balik kami sa dati. Balik kami sa umpisa on how we started to, ganong kainit sa Panginoon. Yung mag-pray together, ganyan. And I'm praying na next year, nandun na, yun, fully yung trust ko na sa Kanya, yung pagtitiwala, yung pagmamahal. Kasi, yun, nagsubok talaga ako this year. And what went right is, sabi ko kay Lord, balik na ako sa'yo. Ayun lang mga kapatid. At ang verse ko, sabi nga niya, lagi kong inaano to nung under, yung mga pinagdadaan ko talaga sa John 16:3. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. So talagang sa Panginoon lang meron tayong kapayapaan. Yun lang mga may babahagi. Ito naman. Ano ba? Ayaw ko na lang mo. So, this year na what went wrong. So, this year po, sinubok talaga ako ni Lord. So, sa 4 years na bilang Kristiyano at bilang leader ng editorial, doon na sabi ko dati kasi, naririnig ko lang yung mga kapatira na may maraming problema, gano'n. Parang, ang mali kasi yung ask ko sa Lord, Lord, ano ba yung pagsubok? Parang gano'n yung So, mali po ako doon at doon po ako nag-fail na di ko na kayanan. Grabe, nandun yung temptation na hindi ko napagtagumpayan na although nakakilala ka na, hindi pa pala malalim yung kaalaman. Hindi pa yung malalim yung kaalaman ko kay Lord na hindi ko na napagtagumpayan yung pagsubok na yun. Yun yung time na at doon yung pagpapalo talaga ni Lord sa akin. Nandun yung pagpapalo ni Lord na nung nagkaroon ako ng baby at doon pinarealize sa akin ng Panginoon na hindi, mag-stay ka pa rin kahit na ito yung consequence sa mga ginawa mo, mga ginawa nyo, magpatuloy ka pa rin dahil makakayanan mo yan kung basta repentance mo lang, mag-repent ka lang sa mga ginawa nyo. And what went right naman is, ayun nga, sa mga plano namin na mas yung plano namin yung syempre nasa namin kay Lord. Pero mas parang sa sobrang na-excite ka, mas nauna niyo yung sarili niyo, di ba? Then hindi niyo pero nandun pa rin yung ni Lord na ipagpatuloy at sumunod sa Kanya. Bumalik sa Kanya. Nandun na tinama namin yung kung ano man yung maling na nagawa namin. And ayun, what went right is tinuloy namin, nagpakasal kami sa Pilipinas. And blessing din po na ang pamilya po ni David is mga pastor. Nandun na time na nandun kami sa Pilipinas at na hindi nila pinaramdam sa akin pinaramdam sa amin. Kasi syempre po, pag mga pastor, parang sa akin po, sa mamayin ko na baka parang mali yung pagtingin nila sa'yo kasi nga
ba't mga Kristyano na kayo, hindi pa kayo ano, pero hindi po. Parang, ano po, welcome po ako sa kanila na pinaramdam nila na hindi, magpatuloy lang kayo, basta ginawa niyo yung, basta gagawin niyo yung tama sa mga susunod, basta magpatuloy kayo at bumalik sa Panginoon. At yun po yung pinangahawakan namin. At kaya mabilis po yung pag recovery po. Kasi syempre po pag nandun ka sa sitwasyon na yun, pag hinayaan mo po talaga na lamunin ka ng kaaway o anin ka talaga ng kaaway, hindi ka talaga makakaahon kasi syempre parang iyaan sa hindi sa Satan yun yung mga ginagawa niya kasalanan. Mas lalo kung leader ka pa. Talagang didiktikan ka. Pero kung iisipin mo po yung kabutihan ni Lord na nandun siya palagi sa iyo, basta mag-repent ka lang sa mga nagawa mo at i-ask mo lang sa Lord na huwag kang iwan. Na nandun pa rin na yun yung po yung yung when right. Oh, right. Na hanggang ngayon, nandito pa rin ako nagpapatuloy sa Panginoon. Nung turo ka dyan. Hindi kita ha. May camera ko dito. Ingabit na. Pakibuhat yung isang galon dyan. Sa akin naman, I do not believe in something going wrong, but only lesson learned. Pwede mag-translate. Only lesson learned and a lot of lesson from this year. First is forgiveness. Second is yung second is yung independence or solitude, which is yung dati kasi outgoing ako eh. Lagi gusto kong may kasama, lagi gusto kong may ka-fellowship. But this year, God teach me how to enjoy my own company. Na kahit hindi ka nakakikipag-fellowship sa mga ibang tao, yung mas intensify niya yung fellowship namin together. Yun yung isang lesson na natutunan ko for this year. And then, what went right is, one is, nakahanap ulit ako ng church na mapag-attendan na ginamit ni God si Ate Grace as an instrument. Kasi before coming here, hindi ko alam kung andito ba siya. Alam ko lang na nasa Taiwan siya, but I don't know na andito pala siya. Which is, napakalaking blessing. Kasi 3 years, almost 4 years ako nag-work sa Pampanga and di ako nakaka-attend ng church. Kasi wala akong alam wala akong kakilala doon. Then, laging sinasabi nila, Mama, maghanap pa ng church na papag-attendan mo. Pero nandun yung kapag wala kang kakilala or naghihikayat sa'yo palagi, hindi ka parang nawawala yung motivation mo ba na maghanap pa. So yun, what went right is that na nakahanap ako ng isang church. And then also yung yung hindi mo in-expect na makakapag give back ka na sa parents mo unti-unti. That's one thing. Kasi I didn't expect na sa age of 26 or is unti-unti ko lang natutupad yung mga pangarap ng parents ko. Andun na yung unti-unti na nilang nararanasan yung mga bagay na hindi nila naranasan. Yun yung isang bagay. Tsaka hindi lang sa parents, pati sa family, sa relatives, na nakakatulong na kahit papaano. Yun lang naman. Matagal nag-isip si Brother Joe. Dahil na pong bumubuhay na yun. Hindi ko, ano ba yung what went wrong? Siguro may maling mga decision sa buhay. Siguro
sinusubok din ako ng Lord. Siguro yung bigla na lang ako siguro maling desisyon na parang lumipat siguro ng church. Kasi bigla kasi maraming mga bagay talaga na hindi mo rin naipaliwanag. Siguro yun na gusto ko sigurong siguro mag-grow or may kulang doon. So kaya siguro hindi ko alam kung mali, pero sa tingin ko is tama. Kasi gusto ko bang ma-build up yung as a Christian. Siguro gusto kong may mga malaman pa, may matutunan pagdating sa kay Lord. So siguro yung the more na nagkakamali ka siguro ng decision sa buhay, the more na lumalapit ka kay God. Parang ganun. Kaya parang binibigay ko yung para sa Kanya. Yun, parang yun so simple lang po na yung time management sa kay Lord, yung siguro talent, yung sabi nga treasure, the more na binibigay mo yung kay Lord, the more na binibless ka, hindi lang ako kundi sa family ko. And kasi pag binibigay mo yung best mo kay Lord, parang kasi nga na siguro yung blessing siguro hindi siguro sa financial, siguro kasi nga sa inis kasi yung mother ko is para sakitin, ayun nga siguro dun itong taon na siguro yung masaya sa feeling kasi hindi siya before pa kasi may sakitin siya na simula nung namatay yung father ko. So parang the more na binibigay mo yung para kay Lord, yun parang doon niya siguro binabawi na nagkakaroon ng parang sa health ba na doon binibigay ni Lord sa mother ko. So ayun lang, the more na nag-seek ka kay Lord, the more na binibless. Yun lang po. Kaya yung yung verse na yung Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Yun lang. Tapos na ba? Kain na tayo, ya! Ayoko talaga nagsasalita ng ganito eh. Pero doon pa rin lang, syempre, pipigilan ko. Hindi, ang what went wrong is yung this year 2023 na Ayan na, abot mo na. Wala ka pa nga, kaya yung magsalita eh. Kasi tawag dito, yung went wrong ko na hanggang ngayon na hindi ko pa rin naayos yung sabi ng asawa ko. Yung nagkaroon ako ng plano na, yung tuwang-tuwa ako kasi nung January, nabalitaan namin na
pwede na kami magbakasyon sa company namin. Kaya tuwang-tuwa ako, sabi ko, magbabakasyon talaga ako this year, 2023, kasi may aayusin ako sa Pinas eh. Pinag-pray ko kasi kay Lord. Kasi bilang magulang kasi, na gusto ko din maging maayos yung pamilya ko, maging maayos yung sa amin. Pero nag-fail pa rin ako. Nandun na, I try my best na maging maayos yung sa amin ng asawa ko. Pero nandun pa rin talaga na fail pa rin. Kaya, ayun yung went wrong ko na hindi ko nagawa this year 2023 kasi gusto ko talaga na ayusin, pero nandun pa rin talaga yung will ng Lord. Pero hindi pa rin ako napapagod na magtiwala sa Lord kasi yun naman lagi niyang pinapaalala sa akin. Pero the right thing naman na andun na sa kabila nung went wrong ko, nandun pa rin yung right kasi nandun na sa kabila ng mga struggle, sa kabila ng mga binibigay sa atin ng Lord. Kasi hindi porket Kristiyano na tayo, hindi porket anak tayo ng Lord, hindi na tayo magkakaroon ng problema. Hindi na tayo magkakaroon ng mga struggles, ng ganyan. Hindi naman magiging easy na lang ang buhay natin. Nandun pa rin, nabibigyan pa rin tayo ng Lord ng mga pagsubok. Pero nandyan ang Panginoon na hindi napapagod na samahan tayo sa kabila ng mga pagsubok na binibigay niya sa atin. Hindi siya napapagod na tutulungan niya tayo, nandun na hindi siya napapagod na sa kabila ng mga binibigay niya sa atin, hindi siya magbibigay sa atin ng pagsubok na hindi natin makakaya. Kasi alam ng Lord kung anong pagsubok yung ibibigay niya sa atin na makakaya natin. Kaya nandun pa rin na ipagpapatuloy ko pa rin kung ano yung nasimulan ko sa Lord. At ayun nga yung pangako ko sa Kanya na sa kabila ng mga pagsubok. Kasi may time talaga na sa kabila ng mga natin, maiisip natin na napapagod tayo, yung gusto natin magpahinga, yung gusto natin pumalikod muna sa ministry, ganyan. Pero nandun pa rin lagi yung Lord na nagko-convict sa atin na once na tumalikod tayo sa Kanya, mas lalo tayo malulugmok. Mas lalo tayong mawawala ng pag-asa. Kaya laging nire-remind ng Lord na yun sa verse ko nga na nasa Proverbs 3, chapter 5-6 na trust in the Lord with all your heart. Na wag tayong mananatili sa sarili nating desisyon. Nandun pa rin na magtiwala tayo sa Lord. Kasi si Lord lang talaga ang nakakaalam ng lahat sa atin. Kaya, yun, patuloy lang tayo mga kapatid. Sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, lahat naman tayo may mga pinagdadaanan. Sa kabila ng, patuloy lang tayo na magtiwala sa Lord. At patuloy natin siyang isip sa mga baguhan pa lang na magpatuloy lang tayo sa Panginoon. Kasi, nandyan si Lord na hindi magpapabaya sa atin. Siya lang talaga yung makakatulong sa atin at hindi yung mga sarili natin. Kasi pag gumawa tayo ng sarili nating desisyon na hindi natin inaas ang Lord, kadalasan talaga nagpe-fail eh. Kaya yun lang din yung maano ko na bawat decision natin na gagawin. Mag-ask muna tayo kay Lord. Ipagkatiwala muna natin kay Lord. Kasi lahat ng decision na ipagkakatiwala natin kay Lord, sigurado talaga yun na magiging okay. Yun lamang po mga Ayan. So, maraming salamat po sa mga na-share natin, no? Actually, New Year ngayon, masaya. Pero syempre, ang maganda doon is we are family na share natin yung burdens natin, na-share natin kung may mga blessings tayo, na-share natin yung mga kalungkutan natin, kasiyahan natin. Sabi nga, a shared joy, a shared sorrow is a half sorrow. A shared joy is a double joy. So pag sinare natin yung kapighatian natin, nahahati yun. Parang, ay, kalahati na lang. Di ba? Pero pag sinare mo naman yung kasiyahan na nangyari sa buhay mo, nadodoble, di ba? So, ganun tayo. Kaya, praise God, and I believe naman na kahit may mga struggles tayo, God is at work. Just remember na, di ba yung footprint in the sun? Di ba? Sabi nga, kaya nga, dalawa na lang yun. Kasi, kinikare ka ni Lord. Yun. So, cast your cares upon Him because He cares for you. God cares. Jesus cares. So,
sa pagkakang ito ay ano pala, hawakan natin yung mga purpose natin kasi pag-pray yan. So mag-grouping tayo. Tapos ito yung list ng pag-pray natin for 2024. Pray for yung mga schedules natin, yung mga teams natin for 2024. Activities, yung LGM Taiwan. Tapos pag-pray natin yung need ng pastor sa LGM South Korea at LGM Qatar at LGM Philippines. Tapos pray for churches na mapa-plant or ma-open next year. Tapos pray for all LGM pastors globally. Tapos pray for a great harvest of soul for 2024. Pag-pray natin yung conflict ng Pilipinas at China, talagang mas nagiging mainit. Tsaka conflict ng Taiwan tsaka China. Sabi nga nung pinsan ko, sabi niya, Jules, magigira na dyan, sabi niya. Sabi ko sa kanya, ay baka mauna pa sa Pilipinas. So, at saka Israel tsaka Hamas, Ukraine tsaka Russia. Pray na mas marami pang committed ministry partner sa lahat ng churches. Tapos, increase in all areas of our lives. You know? Na mas lalo pa tayong pasasaganahin ng Panginoon. Pray for those or yung mga yung mga nakalimot na manumbalik sa Panginoon. And pray for the salvation of yung mga pamilya natin. Tapos yung 11, yung others, ito na yon. So tayo, form group siguro. 1, 2, 1, 2. Ha? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 3, 4. Sandi? Nasaan yung sa baba? Ay, sa taas? 2. 3. Sa taas. Yung nasa taas, pababain nyo muna sa prayer. Kasi kasama talaga sila sa prayer. 1, 2, 3, 4. Sister Jay. 1, 2, 3, 4, 1. Lahat ng 1, magsama-sama dito. Meron ba kasi Lahat ng 2, Pabilangin lang natin. lahat ng 3, lahat ng 4 dito. 3 dito, dito 3. 2, 1 ang nahuli. 1 ang 1, 2, 3, 4. Where is the tree? Mga pogi, 2 kasi. 2 kasi is 2. Dito kasi. Mga pogi, Bro, mag-ano? Ha? Kasama kami sa group. Hindi ka rito. Hindi lang kasi may kakausap. Tapos, after nito, okay lang ba na kumain muna tayo? Okay lang ba? Kakain muna tayo na bago yung mga games. Kakain muna tayo sa mga. Sino ba ang 3? 3 kami. Kayo? 4. Okay, Ben. May tawa ka. Dali, 10 ka daw. Sige. 3 dito, 3. Yan, ha? Katabi siya ni Shane. Hindi, nandun ako eh. Kaya nga, katabi mo siya. Kasi bro, Aaron. May ano lang, may matigas. Kaya, saka na. Mag-start na kayo. Yung mga nasa taas mo ba? 3, time na. Mag-prepare lang ako ng grupo. Sige, i-share din natin kung ano. Ano natin, kamara, lima tayo. Tapos, ito na Apat si Jamie.
Five ako eh. Nasaan yung prayer? Prayer mo. Pag may nadagdag ka sa akin, rather yung mga sa'yo. Pag-pipray ko na 50. Ikaw yung one to three. Siya nga ang 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, hindi. 9, 6, 9, 12. Isa sa atin, dalawa. Sa dulo na lang. Dito dalawa lang. Tapos yung ilagay ka na tapos na ano sabay-sabay na lang tayo. Pati yung first na tayo. Pwede ka po tapos pwede yung sarili mo lang. Saan ang sinuwa dito? Hindi, 1, 2. 1, 2. Ikaw, 3, 4, 5, 6. Uy, Lugit, mali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ako 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8. Dalawa kaming tatlo, dalawa ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Gusto mo
Nakabalik? Nakakabilang ng pet house. Saan ka nakabilang? Saan ka nakabilang sa kanila? Buko ka nilang pipicture ko din sa iyo. Uwi na ako, nahihilo na ako. Hindi na babalik na ako.
Closing prayer muna tayo. Sister, closing prayer. Ito na si Brother Melvin. Ayun na. Sila sila. Where are they? Nag-prepare na sa taas. Foods panda. Tara, closing prayer tayo. Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Salamat, Panginoon, sa patapos na 2023 na ito. We give you great thanks, Panginoon, sa upcoming 2024 for the church focus, for the itemized prayer requests, for the personal prayer requests ng bawat isa. Thank you, Panginoon, sa bawat isang naririto to build up, to have a shoulder to lean on for praying for these requests, Panginoon. Ikaw po ang manguna, Panginoon, sa aming upcoming 2024. Katagpuin mo po ang bawat isa. Katagpuin mo po ang needs ng aming bahay panambahan. Ikaw po ang aming dinadalangin. Ikaw po ang aming kinalulualhatian, Panginoon. And, Panginoon, sa aming pong pagsasaluhang mga pagkain ngayong gabi, salamat, Panginoon,
for the work of your hands. Ibalik po ninyo, Panginoon, sa mga taong nag-prepare po nito ang iba yung kalakasan. We give you honor, Lord. We give you praise. We magnify your name. In Jesus' mighty name. Amen.